sa kanyang mga apostoles, yun ang masusunod. Yung una-una, yan po ang masusunod kasi nasa plano na ng Diyos iyan at nasa plano na ng Jesus. So, kaya nga sinabi doon na, ano sa palagay mo? Kung gustuhin ko, kasi si Pedro ay nagtanong para doon sa pinakabata na apostol kay si Juan na author din sa libro na ito, yung Gospel. Ano sa palagay mo? Kung gustuhin ko, ay mabubuhay siya habang buhay. So, kung habang buhay man. Pero hindi naman. So, hindi naman. So, unang-una, ang makuha natin dito, ang kalooban po, ang kagustuhan ng Diyos. Ang siyang masusunod. At yun na, pinapalo-up ni Jesus nga, sumunod lang kayo. No? Sumunod ka lang kung ano ang gusto niyang mangyari. So, kung saan man napunta ang mga apostoles, sumunod lang sila sa kagustuhan ng Espiritu Santo. No? Kasi pagkatapos na umakyat si Jesus sa langit, noong last Sunday, pinagdiriwang natin, ngayon o bukas, nagbibigil natin ngayon para sa pagdating ng Espiritu Santo. So, pagkatapos nito, ibig sabihin, si Jesucristo at yung Ama, kaisa sa isang persona ng Espiritu Santo. So, hindi na natin makikita o hindi na nakikita sa mga apostoles sa Jesus kasi nandoon na sa langit at yung Ama hindi na makikita sa pagitan ni Jesus kung hindi sa pamagitan na nakaisa na naman sa Espiritu Santo. So, yun na sinasabing, the two persons, Father and Son, are in the Holy Spirit. So, napapaloob na naman sila sa Espiritu Santo. So, gumagalaw ito. So, nagpapatuloy ito sa simbahan mula noon. Ang salita lang na sinasabing, plano ng Diyos at dapat sundin. Okay? So, mula noon hanggang ngayon, ipinaabot ito hanggang sa atin. So, salita ng Diyos at yun lang dapat sundin natin. Bilang mga disipulo ngayon, ano ba ang maidulot nito? Salita niya, ating pagninilayan at ating sundin, ibabahagi. Ibig sabihin, binabahagi mo na sa ating buhay, isinasabuhay mo na natin, saka na tayo mag-abot sa paglingkod at pagbahagi din sa iba. So, ano ba ang makukuha natin yung sinasabing sumunod? No? Yung bilang tagasunod, bilang tayo ang tagasunod ngayon. No, ang yung sinasabi na mamatay man tayo, mamatay man tayo, mabubuhay pa rin tayo sa piling ng Diyos, no? Ibig sabihin, sumunod tayo sa kalooban niya. So hanggang magpakailanan tayo mabuhay dito, maiksi man o maikli man ang buhay o mahaba, talagang basta nandoon na tayo sa tagasunod tayo sa kanyang salita, at isinabuhay natin to at isinagawa hindi lang sa ating sarili kung hanggang sa ating kapwa. So, kasi anong sinasabi, anong promesa? Ang promesa po ang pangako ng Diyos na kung sino yung sumunod sa Kanya, so wala namang mawawala. Ibig sabihin, ay siyang magkaroon ng gantimpala. So, gantimpala ito, pangako ng Diyos na naiwan dito sa atin mula noon hanggang ngayon bilang tagasunod at ipinagpapatuloy natin sa ating simbahan na kung anumang naparinggan natin sa salita ng Diyos, hindi pa natapos na misyon ni Jesus at ating sinusunod tinagumpayan kasi ang misyon ng Diyos ay hindi lang sa unang generasyon, kung hindi sa ating generasyon at sa kaming pang-generasyon. Kasi ang buong sangkatauhan ay tuloy pa man nag-generate, ibig sabihin, nanganganak pa ang kasangkatauhan. So, hindi pa ito natapos. So, ibig sabihin, ang salita ng Diyos mula noon hanggang ngayon ay tuloy pang ating sundin at ito'y magbubunga sa lahat ng pangako niya na kung anong mga ating tinupad ay siya ay magbigay natin ng buhay na walang hanggan. Kasi nakalista na sa ang ating mga pangalan, no? Kung sino yung tagasunod, pamahagi sa kanyang buhay at sa buhay sa iba, sa kagustuhan ng Diyos ay siyang mabubuhay na walang hanggan. So, yung pangako ng Diyos yan. So, kahit na malayo pa, yung maraming mga bata, mga kabataan ngayon magsabi, ay ako'y mahaba pa aking buhay. Tapos marami ding mga ina o ama natin mga anak na maiksi na lang aking buhay. So, pero hindi yun o maiksi o mahaba, malayo man. Kasi ang mga apostoles nga nagsabi nga, babalikan sila agad ng Diyos, no, Jesus. Pero hindi nila inasahan no, kailan magbalik ang Jesus. At hanggang ngayon, hindi pa bumalik sa second coming. So, malapit man o malayo ang ating buhay dito sa mundo, ay atin ng tagumpayan na sana bigla man tayong kukunin o hindi, ay talagang
mapapaibig tayo sa piling ng Diyos. Ibig sabihin mapapatira o mamanahan tayo sa piling ng Diyos. Kasi kung hindi, useless ang lahat. No? Useless ang lahat nyo. Yun, ito na ang pangatlo, yung panguli, na para magkaroon ng kalagahan ng ating buhay, sundin natin siya dahil sa pangako niya at magkaroon itong kalagahan na hindi ito magsasayang ating sinasabing tinutupad nating responsibilidad, tinutupad nating mga commitment sa lupa na ito. So, hindi masasayang. So, purihin ng Diyos na tayo po'y palagi niyang ginagabayan sa banal na Espiritu na kung saan man ang Ama at Anak ay nakiisa sa Espiritu Santo. Kasi sa atin bilang Kristiyano Katoliko ay tayo may Santissima Trinidad. So, ibig sabihin, kung hindi man natin nakita ang Jesus at hindi naman natin nakita ang Panginoong Ama, kasi sa magitan ni Jesus, silang dalawa ay napapaloob na sa Espiritu Santo. At alam naman natin, kung itong dalawang persona at napapaloob na sa Espiritu Santo, nandoon pa rin yung Santissima Trinidad ay nananahan sa atin. At saan ito ang nananahan na sa atin ng Santissima Trinidad sa magitan ng Espiritu Santo? Dito sa ating simbahan. So kung saan man napapaligiran tayo sa mga angheles ang mga santo sa langit dito sa lupa, nananahan ang banal na Santissima Trinidad. At kawig-ibig na Espiritu ng Diyos ay siya pong nagpapatunay na malaya at malawak na pagmamahal niya na yapos o ibig sabihin in-embrace niya tayo sa kagustuhan, sa kalooban at sa kapangyarihan ng Diyos. So, amen mga kapatid. So, kung ano man kalooban, kagustuhan, sundin lang natin at tayo po'y masunuri ng mga anak upang tayo magkaroon ng gantimpala. So, maraming salamat mga kapatid. Tuloy lang tayo sa ating pagpapalago bilang Kristiyano na sumasampalataya kasi hindi man tayo namampalataya na nag-isa lang at ngayon lang. Kung hindi, mula pa ito sa mga apostoles. Ang ganda lang ito sa ating panampalataya kasi hindi tayo napapatunay sa ating sarili ngayon kung hindi pinapatunayan na ito sa mga nakaraan. At nagpakamartir nga sila nito, napakamatay nga sila nito. So, yun ang sinasabing, nabubuhay man tayo sa Kristiyano Katoliko kung saan man tayo nabinyagan, doon din tayo mamamatay. Kaya nga, walang iwanan at walang maglipat sa ibang relihiyon. So, importante yan. So, purihin ang Diyos po. Maraming salamat po.